Bobo. In further support of my belief that Akala siguro ni Kulao, porque binura niya yung mga vlog niya, wala na yon. Yung mga nasabi niya, wala na yon. Authenticated na lahat yung mga pinagsasabi niya. Pina-authenticate na ni Makagago sa CICC kay Attorney Aboy Paraiso. Diba? Hindi niya alam. Nakasave lahat yun. Lahat ng pangtatarantado niya. Sampalin mo daw ng nabubulok mong edit si Marbs. Dinilit kasi na ang bugok ang mga live niya. Kaya nakalimutan. Ay, yun ang akala niya. Siya na siguro nakalimot. Pero si MG hindi. Ate Degi RB na mapansin ang vlog ni MG. X. Mapansin ang lipstick ni Boss Mac. Para na talaga yung lipstick ko no? Ate Iloy, hindi ako masyado naka-join kay Marberat. Buti na lang. Baka nagpa-BP ka din kaninang umaga. Gael, bakit parang si Casper na wala na sa journey ni Kulao? Mas may mga sumasaw-saw pa na di marunong mag-research. Gael kasi si Casper parang kasi on call ganun. Kasi wala naman siyang pagtatrabahuhan bahay Pero kung sa bahay si Kulaong, laging kasama si Casper. Kaya lang kasi sa sa mga pre-accommodation na tumitira si Casper, si Kulaong Ate Flora Behilehilo, ayan, upgrade na yung kinaso ni Norms, Gus pang grade 1 na, hindi man lang nahiya sa pinagsasasabi, believe sa sarili niya. Andyan na nga si Ate Marbs, ayan si Ate Marbs, Ate Marv, shoutout sa'yo. Napalipstick tuloy ako. Elmo, ayan. Granting mga naging tao niya yan dati. Sana nirespeto niya na lang. Mga nakilala niya na yan. Baka sakali naging backup niya mga pinagbabanggit niya. So ngayon, ayan, walang malapitan. Wawa. Oo. Kasi markado na. Oy, palike naman ng ating video. Sabi ni Kuya Henry. Ate May, sinusunod naman ng abogado niya yung mga sinasabi ni Kulaong. Kasi ninong niya yun Ano ba malay nun sa SOCMED? Kaya lang, di ba, mapapahamak din si Kulaong dun. Okay. Ayan. Si Big Mama, napa-comment, bale kada may lakad lang as bodyguard talaga, walang rehistro. Tama, Gael, ganun nga. On call lang. Bigyan ng hagdan yan, part 2. Naku, wag na. Kasi, di ba, parang sabi niya na nasukol daw siya. Naginisa ko daw siya. Di ko naman siya ginisa. Wala nga mantika that respondents' actions were not motivated by any genuine desire to protect the public, I personally observed that prior to the events, subjects of this complaint responded publicly endorsed and promoted to his followers kahombre, a person he introduced as a savvy lawyer. Ano kinalaman ng kaso dyan? Bakit ka nagsusumbong sa prosecutor's office? Bakit? Ano kinalaman niya? Let's move forward. Sige, try natin. Ano to? Barangay? Ano to? Kwentuhan? 24 years daw itong pagkakakulong, 24 years sila makakukulong. Whom I later discovered as Susan Yance. This endorsement was made through his social media platforms, including through a video posted on his official social media account, where he encouraged his audience to trust and engage with the said individual. Aba, nagbigay pa ho ng mga patunay. Ang tanong, authenticated ba yan? Papaniwala kayo dyan, gago nga yan. Aba, para magpa-authenticate ka, dapat pupunta ka sa CICC, ha? Dapat hihingiin mo lahat yan kay Yusek Aboy, ha? Aba, sino bang hindi excited, Norman, di ba?
Tandaan nyo, eto sinabi ni Yusek Aboy tungkol sa kanyang pagtanggi na AI daw at edited lang yung picture niya na nagsuot siya ng PNP uniform. Ano, Yusek? Sabi niya, hindi daw totoo. Fake daw yon, edited daw yung uniform na sinuot niya. So when we analyze the video, ay yung video naman yun available online, Yes. including his page actually, doon nilift yung video na yun. YouTube channel. Sa YouTube channel Yes. niya. So nung nilift namin yun, we analyze it using our deep fake analyzers here. Ano pa pangalan? Deep fake analyzers. Okay. So nadidetect niya if it's computer generated, it was digitally altered, yun yung kasi we use this even sa mga deepfakes ng mga ibang celebrities na kunyari nag-endorse ng mga Casino. Oo, produkto. tama. Tapos even yung video ni Presidente na So we use the same tool as against the videos available online at determine namin na hindi siya computer generated, hindi siya AI generated, hindi siya manipulated. Legit siya. Siya talaga yung nasa loob ng uniform na yon. Yes. So, klaro, very clear. Ang galing mo magsumbong ni Norman, hombre ko. Grabe, sumbongero ka pala. Pagsasabi ka ng tao, kailangan dekalibre. Huwag makaba, hombre. Let's move forward. Subsequently, it was later exposed that the person being promoted was Susan Yance, mga kaaba. Antindi ho, kahit dito, talagang ipinangalandakan niya yan, mga kahombre ko. Isa ho sa pinakamalaking achievement ni Norman. So, ang just fixation lang kung ipahiya niyo ako sa buong Pilipinas. Like po ng video natin. Para ako Thank pumatay. you. Yung sinasabi niyo marami ko in-stop at 2020 pala, dami na nagsasabi niya, wala naman nagkatotoo kahit isa. Tapos papahiyahin niyo ako, national TV, yung ganito. Alam nyo, dapat, Norman, ang next mong pangalan, alam mo kung ano? Francis Leo Marcos, a.k.a. Norman Mangusin, a.k.a. Susan Yance. Sa internet, sinasabi mo. Sa prosecutor, ikinekwento mo. Bakit mo ito kinekwento? Anong kinalaman nito? Diba? Sa ikinakaso o sa ikinaso mo sa akin? Tama. Anong kinalaman ng mga tao na to, Norman? Oh my God, man! 24 years sila makakukulong. Who was allegedly not a legitimate lawyer and was reportedly a fugitive. Despite this disclosure, I didn't observe any meaningful retraction, clarification, or warning from respondent Makagago to his followers, many of whom include OFWs who could have been misled or placed at risk by such endorsement. Una sa lahat, nasaan ang patunay mo na meron akong kontrata kay Susan Yance about sa endorsement na ito na sinasabi mo? First. Pangalawa, para maging endorsement yan, dapat bayad ako. Nasaan ang patunay mo na binayaran ako upang maging endorsement ito? At maging legal to. Aber, pangatlo, pag-aralan mo muna ano ibig sabihin ng shoutout at endorsement. Pang-apat, hindi yan in-upload publicly. It has been uploaded on members-only based. Hindi ko nakasalanan kung pinakalat mo yan. Ikaw na ang mananagot dyan. Oo! Utak kasi, Norman. Ano ka ba na? Nako, perjury over perjury na naman to. Nako, Norman. We are preparing for it. Exciting! Ano ba yan? Puta, wala namang bearing sa lipunan yan. Ang tanong ko dito, Norman. Ano, si Kulaong din ang nagpapahamak talaga sa sarili niya. Wala namang iba eh. ang putya, 24 years sa ilong mo. Fritz Wilan, hello po. Ayan. Salamat sa mga naglalike ha. Please mag-like naman po kayo para po tayo po dumami. Hindi masyadong malamig ang ulo ko. Na-Indian ako nung dalawang kausap kong katagayan. Tumobra sa talino si Kulaong. Yun nga. Faith Cynthia, hello po. Ayan. Babalik sa kanya yan 20 plus years once ma-prove human T. Oo, tama. Because ng word, puro silent letters. Ano yun? Ay, naku talaga. Wala po bang nag-proofread sa complaint ni Kulaong ang week?
Meron. Kaya lang nga kasi, alam niyo po, yung abogado ni Kulaong, yung ninong niya na tinatawag niya, napakatanda na po nun. As in, talagang sobrang tanda na. Kaya po, siguro kung ano yung sabihin ni Kulaong, lagay mo yan. O, kaya, kumbaga, parang hindi na, kasi, iba laban sa korte, iba laban sa SOCMED. Pero, dahil nga ang labanan ni Kulaong at ni Makagago ay nasa SOCMED, hindi siguro alam ng mga abogado na ganyan ang ginagawa ni Kulaong. Kasi alam niyo sa totoo lang, ayon doon sa abogado na nakausap ko, dapat si Kulaong, ang kinukuha niyang abogado ay yung may alam sa SOCMED. Kasi kung ang kukunin niyang abogado ay katulad nga nun, yung abogado niya ngayon, na tingin ko ay walang alam sa SOCMED, kung ano man ang nangyayari sa buhay ni Kulaong sa social media, mahihirapan talagang sabayan yung mga kaso. Katulad niyan, mga ganyan. Ikukwento lang naman ni Kulaong yan. O ganito ginawa sa akin ni Makagago. O eto, meron siyang pinromote na abogado daw, pero hindi pala, peking abogado. O, mga ganun lang. Kaya syempre, meron lang ano yan, assistant. O, sige, eto, lagay natin. O, eto, lagay mo, ganyan. Pero, hindi nila, kasi dapat kapag abogado ka ni Kulaong, 24/7, oras na mag-live yan, manood ka. Kasi kapag hindi ka nanood ng mga live ni Kulaong, mahihirapan ka. Ate May, gasgas na yung salitang bearing niya. Kahit di naakma sa mga pangungusap niya, gagamit pa rin ng salitang bearing. O, senior na abogado niya, boses pa lang. Tama po. O, inumin niyo mga maintenance niyo, sabi ni Kuya Henry. Pag tinagay ko ito mag-isa, baka mang-away na ako ng lespo. Uugod-ugod na nga, attorney ni Kulaong. Tama. Kulang na ata sa insure gold si attorney, ninong niya. O, yun nga po. O, habol ulit ako later, Sir Mac. Uwian na po. Ate Ravenclaw, thank you. Ate Michelle, paano yan lang abogadong afford ni Kulaong? Tama. Yun lang siguro yung nauto niya, Boss Mac. Kaya pinagtiyagaan na lang ni Kulaong. Oo, baka nga ano yun utang pa yun Kasi ninong niya. Lalong sample, lalong mapapanot abogado ni Kulaong sa kanya. Parang nai-imagine ko yung matandang kontrabida sa Kung Fu Hustle. Oo, yung unang Kung Fu Hustle, yung asawa ng bungangera. Ay, hindi pala. Yung kalaban pala. Yung The Prag. Yung Prag naman ng niya, panglaban niya. Ate Jonah, hello po. Okay. Kasalanan to ni Machamochi nag-idlip pa pati ako natuluyan din. Ate Ilo, kung maedad na yung mga abogado niya, baka makatulugan pa yung panonood ng video niya. Yun nga po. Actually, yun yung sinabi nga sa akin. Dapat ang abogado ni Kulaong ay alam ang history ni MG at ni Kulaong. Kasi mahihirapan talaga ipanalo yan. Buti may attorney pa si Kulaong. Yun na nga lang po. Baka yun? Batares. Utang muna. Pag nanalo sa kaso, saka bayad. Pare, Norman! Unggoy yan! Ang tanong ko sa'yo, anong kinalaman ng mga tao na ito, sa ikinaso mo sa akin? Anong pakialam even ng prosecutor sa mga problema mo? Hindi ganun yun. Ano yan, yung prosecutor, nanay mo? Itong ganitong kwento, ikikwento mo to sa nanay mo. Hindi sa prosecutor. Dito dapat precise ka. Kung ano at sino ang nirereklamo mo, doon ka lang focus. Kaya ganito nangyayari sa'yo Ngayon yung laban namin ni Makagago, ako ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oo, ako unang nagsampa, ako unang nawaran. Bakit kasi ganito magkaso? Tapos sasabihin mo, 24 years sila makakukulong. Diyos ko. Sabakit ulo ko sa'yo From! Ay, grabe. May observation pala si Norman. Mga kaurang. Ang tindi nito. From my observation. Okay. This was not done
simply to express his side of the dispute. His actions showed a clear effort to turn the situation into content that would generate views, reaction, and engagement, which are commonly monetized on social media platforms. In fact, in one of his YouTube videos na hindi authenticated, 10th of October 2025, he openly challenged me to a fight and stated that it could be used as something to pagkakakitaan natin ito to earn money from. The statement considered with his repeated post about me shows that he was not only attacking me personally but also treating the controversy as material for content and profit. Ay nako! Baliktad naman ang sinabi mo kasi ito yung sinabi ko. Pakita natin sa mga tao kung sino ang tunay at kung sino ang legitimate na matapang. At ito pa, charity boxing ito. Tulong sa mga nasalanta ng lindol sa ating mga kababayan sa Cebu at Davao. Anong isinagot mo? Pagkakakitaan mo pa yung tao, wag mo na pagkakitaan. Wag mo na pagkakitaan yung mga tao. Pinagkakakitaan mo pa eh. Kung gusto mo talaga ng away, gawa ka ng waiver na ano. Akala ko ba ikaw ay humanitarian? Bakit biglang ayaw mo Namayat din si Makagago, no? Pumayat oh. Iba yung ano niya rito. na talaga? At sinasabi mong kumikita ako sa YouTube channel ko. Eh malamang, ano pang trabaho ko, Norman? Diba? Content creator ako, public person ako, tulad mo. At huwag ka namang masyadong onion skin dyan kasi ikaw rin naman, pinagkakakitaan mo ako. Boss, may pera ka pa po ba? Abay, oo naman. Oo naman. Nakabayad nga ako kahapon eh. Nakapagpasweldo rin ako ng mga tao ko. Ano pa? Kumita nga yung YouTube ko eh. Kaya nga mag-humanitarian ako eh. Di ba? Hay nako, Norman. Bumabalik na naman sa'yo mga katarantaduhan mo. Anyway, at dito mga kahombre ko, mas lumalim na ho. Yung 24 years na pwede naming ipangulungan ng misis ko, mga kahombre ko, palalim na ho ito ng palalim. 24 years sila makakukulong. The same is true with respect to his wife, Respondent Joanna Francesca Lopez. Joanna did not enter the situation as a mere bystander. She became personally involved in the conflict after I discovered and publicly disclosed the plate number of a vehicle. Ganon, publicly disclosed? So, inaamin mo dito na pinablically disclose mo yung plate number ko at sinabi mo pa mismo yung pangalan ng may-ari ko, no? Sabi mo, nung aking sasakyan. Pangatlo, sinabi mo rin yung address nung pangalan nung babae na yon. Tama ba? Yung challenger, hindi siya kanya. Eto, ebidensya. Ang may-ari ng challenger na si Ber... na taga... Ayan na may-ari. Taga... Sabi mo na to? Yung inamin mo pa lang na pinablically disclosed mo yung plate number nung sasakyan ng may sasakyan, doon pa lang, game over ka na! Onggoy! Unggoy yan! So after that, kumbaga, kinekwento niya dito na keso, pumunta daw sa bahay, ako, sa bahay niya daw ako pumunta, ganito, ganyan, yan, sige. After that, Joanna openly joined her husband in attacking me online. From then on, she, Makagago, and even members of her family actively posted against me, criticized me, and joined in the online bashing directed at me. At times, I answered back. Tinatarantado mo ba sarili mo? Bakit mo sinabi na at times I answered back? So, ibig sabihin, X na itong reklamo mo na to. Ibig sabihin, sumasagot ka pala. At times, I answered back.
Eh, hanggang doon na lang yan, oh. At yung pagsagot mo, hindi lang basta-basta. Kasi ganito. Eh, kahit mura-murahin kita, putang ina mo, makabaho, puta nanay mo, kaputa-putaan ng ina mo, puta asawa mo, putang ina mo. Lopez yung asawa niya, kilala nga yun. Wala akong pakialam kay Lopez yan, o kay kasino-sino pa yan. Wala akong pake, di gawin niya. Gago pala siya eh. Lopez, sampaling ko yung mukha mo eh. Okay ng inan to. Lopez ang asawa. Ipalo ko pa yung mukha ng asawa niya eh. Na Lopez eh. Tatautin mo ko sa isang gago na asawa Lopez? Gusto mo paguntugin ko pa silang dalawa pag nagkita kami. Lopez ka pa dalala ba? Tatakutin mo pa ako. Sampal-sampalin ko pa ng titi sa mukha yan eh. At times, I answered back. And there were exchanges of words between us. Ano pa talaga, man? Eh, meron naman palang exchanges of words between you guys. Eh, di wala nang reklamo. Eh, puro kasinungalingan din na nang sinasabi niya. Wala namang katotohanan. Maniniwala pa kayo dyan. Paano mo ito ilalaban? Eh, meron naman palang exchanges of words between you guys. Oh. At sabi mo pa dito, even members of her family. Members? Nasaan naman yung members? Ilabas mo nga. Diba? Now, may ilan-ilan, no? Na mga kapatid. Na, syempre, pinagtatanggol yung kapatid nila. Eh, baliw ka ba? Wala ka kasing family, di mo kasi alam yan. Fine. I accept it. Malamang ikaw ang nangunguna kung ano-ano pinagsasabi mo sa pamilya nila. Malamang babanatang ka niyan. Ano pa tingin mo, Norman, ha? Na ikaw ang Diyos, bawal kang alipustain sa social media, ikaw lang ang pwede? Otherwise, magsusumbong ka sa prosecutors. Sumbongero ka pala eh. Wala to. Akala ko ba ako sumbongero? Eh, napakatindi ho nito, mga kaubri ko. Pucha. Lahat ng dapat isusumbong niya sa nanay niya. Kaso, ewan ko, hindi yata tumalan nanay niya eh. Aba, isinumbong ho sa prosecutors. Abay, napakagaling ni Norman. Woo! Ang ano, ewan, parang si Kulaong kumukuha lang ng batong ipupukpok sa ulo niya, eh, no? Ba't kasi hindi siya kumuha ng hindi siya kumuha ng abogado na kawari katulad niyan si Topacio. O kaya Fortune. 'Di ba? Sana kumuha siya ng mga ganong abogado, yung talagang labas sa SOCMED. 'Di ba? Kasi kung katulad niyan na walang dating yung mga ikakaso at pati yung sila yung mga walang kinalaman ba? Dadamay pa. Naghahang ba ako? Ano ba? Baka humihina yung signal ko, no? Ano ba ako? Naririnig nyo pa ba ako? Sa background mo ata yan. Ano po ba yung aking okay. Oo nga, eto nga nakita ko, nakahang ako, no. Oo, meron nga akong na nakahang. Hindi, nakikita ko, ayan, naghahang, eto, na siya, mahina yung, ko siguro, yung wifi. Ayan, nakita ko, nakatulala ako sa inyo. Oo nga. Oo. Loud and clear, pero yung ko, naghahang. Eto, nakikita ko eh. Tignan ko nga kung palitan ko kaya ng background. Hindi kaya sa background to. Hindi kasi ako naka-green screen eh. Kailangan ko pang mag-green screen. Ayan. Eto na lang siguro muna. I-blurred ko lang.
Yun, gumalaw na ako nga sa background niya. Background. Kuya Mac, tissue nga nasisingahan, walang pambili. Sa tabi-tabi na lang, tinatapakan na lang. Case lawyer pa kaya? Oo, wala nga. Mac, bakit po pala si Nico David parang kampe siya kay Kulaong, kakainis siya? Syempre, anti-makagago yun eh. Oo nga po, oo. Na ano ko nga, nakikita ko nga. Pagpasensyahan nyo na lang po, baka mahina po yung aking wifi. Nagpapanggap na bingi at bulag yan si Marbs ngayon, sabi ni Mr. Jeffrey T. Bakit kaya di natotohanin yung poblador, puno na abogado niya kasi mahal si poblador? Tama, mahal po eh. Actually yun nga, kasi dito sa labanan ni Kulaong at ni MG, lugi siya kung ang magiging abogado niya lang yung si Anchubas, kasi kung yung si Anchubas ang gagawing abogado, kasi nung nakaraan poblador daw. Ngayon, yung si Anchubas, yung sa Quezon City. Kailangan balikan ni Anchubas yun. Somewhere around October, September, last year. Manonood siya simula September hanggang papunta ngayong April na to. Diba? Parang yan. Parang ang hirap kasi ang laki ng magiging trabaho nitong si Anchubas. Yun ang kailangan niyang gawin. Nakikita ko po nagahang nga po ako. Pasensya na, hindi ko alam kung bakit pero nakikita ko nagahang ako. Ano lang po kayo, kapit lang po kayo dyan. Tanggalin ko na lang kaya yung pagkapto. So maraming salamat po Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first. So maraming salamat po Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.